Yung mga nare-request talaga na misis ko mga tol, kakaiba. Nag-crave nga raw siya ng baked sushi mga tol. So gawa nga ako ng baked sushi. Yung tipong maraming cheese sa ibabaw. Tapos tol, napaka-solid yan pag bagong luto pa. Gumamit lang pala ako ng artificial na crab mga tol. Tatanggalin ko lang pala yung wrapper niyan hanggang matanggal. Hindi ko na pa siya hihiwain mga tol. Hihimayin ko lang siya ng kamay. Ayan mga tol. Isa pang ingredients na gagamitin ko dito is yung pepino o cucumber. Ni-slice ko lang siya tol ng manipis. Parang ganyan lang. Tapos hiwain natin siya ng julienne mga tol. Tapos i-cube natin o dice ng maliliit. Yung kalahati ng cucumber mga tol, tatanggalan ko ng balat kasi yan ang gagamitin natin mamaya sa ating garnish sa ibabaw ng ating baked sushi. Yung paghihiwa mga tol, yung manipis na para magandang pang garnish. Meron din pala ako dito ng tuna. Yung nasa lata lang palang gagamitin ko. Kahit anong brand pwede mo gamitin dito. Sineparate ko pala tol yung laman pati mantika. Yung laman lang palang gagamitin ko dito. Gagawa na rin pala ako ng sauce ng ating baked sushi. Gumamit pala ako ng Kewpie o Kewpie na mayonnaise, tapos nilagyan ko pala siya ng sesame oil. Tansyada lang palang ginawa ko dito mga tol. Gumamit rin pala ako ng toyo, isang kutsarang sesame seed, pati isang kutsarang asukal mga tol. Pambalance lang naman yan. Tapos syempre haluin natin. Kinumbine ko na pala tol yung crab stick, yung tuna, pati yung pipino natin. Hinalo-halo ko lang hanggang mag-combine yung ating mga ingredients mga tol. Maglalagay rin pala ako ng 2 kutsarang suka, sesame oil mga tol, tapos isang kutsarang toyo para doon sa ating rice. Hindi naman gumamit ng authentic Japanese rice mga tol, pero sa kaso kung to ginamit ko lang yung leftover na kanin, pwede na yan mga tol. Meron din pala tayo dito nori na wrapper mga tol. Gugupitin ko lang ng strip siya mga tol, tapos ihahalo natin doon sa ating rice na ginawa kanina. Haluin ko lang yan tol hanggang mag-combine yung rice natin pati yung nori. Tapos i-assemble ko na pala siya tol sa malinis na lagyan mga tol. Una nga pala tol yung rice na ginawa natin, tapos ilalagay ko pala tol yung mixture ng ating ginawa, yung crab, pipino, pati tuna, tapos jap mayo sa ibabaw mga tol. Tapos same procedure pa rin ang gagawin natin dito. Ito nga pala yung pangalawang layer mga tol, para ka lang gumagawa ng lasagna, diba? Ganun pa rin ang prosesong ginagawa ko dito mga tol. Jap mayo pa rin sa ibabaw mga tol. Tapos lastly mga tol, third layer na palang gagawin ko. Sa paggawa naman ng baked sushi mga tol, depende naman kung anong gusto mong gamitin ingredients. Pwede rin gumamit ng chicken breast o kaya salmon mga tol. Pwede ka rin pala maglagay dito ng mangga mga tol, pati cream cheese para mas masarap, diba? Naglagay para ako tol ng maraming mozzarella cheese sa ibabaw para mas masarap pamaya pag niluto natin sa oven. Ito nga pala tol yung garnish na hiniwa ko kanina. Nag-preheat na pala ako ng oven mga tol. Lulutuin ko lang to sa loob ng 30 minutes o hanggang mag-melt lang yung cheese natin mga tol. Yung temperature pa lang mga tol 150 Celsius o hanggang 200 Celsius. Pero mga tol sa Fahrenheit kayo na mag-convert, kayo na bahala. Ayan mga tol, after 30 minutes okay yung ating baked sushi mga tol. Tignan mo naman tol kung gaano kasolid yung ating baked sushi. Mozzarella cheese sa ibabaw. Uy, dalig diba? Naglagay rin pala ako ng hot sauce mga tol para may additional kick, diba? So ayan mga tol, tikiman time. Tapos ayun tol, nyarap!